Sandali nga, yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Mayor, we will give you the floor. Yes, Mr. Chair, if I may request po to read my Sige po, sige po. Mr. Chairman, Board Member Ananias Canlas, Honorable Board Members, and all here present in this August Hall. I, together with our equally hardworking public servant of the municipality of Porac, come here today with my heart and mind, ready and open to participate in the resolution of the Pogo crisis. Payakman po ang aming munisipyo, nagawa naman po ang inyong mga lingkod, bayan ang aming mga trabaho. Una, hindi namin tinayagang magka-permit ang Lucky South 99 sa taong 2024 dahil kasama ito sa negative list ng Bureau of Fire. Naging maigpit po ako sa aking direktiba na hindi papayagan na bigyan ng permit ang kahit na anumang negosyo, maliit o malaki, kung hindi sila makapasa sa requirement ng fire clearance. Ikalawa, nagawa po naming simulan ang inspection, May 3 pa lamang, pero hanggang holding area lang po ang ating inspection team at hindi pinapasok. Kasalukuyan po kaming nasa proseso sa ilalim ng pag-iimbestiga sa Lucky South nung na-intervene ito ng operation ng PAOK. Ako naman po ay naging kilala ninyo. Basta may violation, wala po kaming kinikilingan. Kahit malalaking kumpanya, hindi po natin pinapayagan na di itinatama ang violation nila. Base sa aming official record, 41 buildings po ay na-issuean ng corresponding building permit. Patungkol naman po sa mga krimen gaya ng torture, scamming, human trafficking, at iba pang heinous crimes, totoo lang po, wala naman po kaming alam sa mga karumaldumal na krimen ito unless may magreklamo po sa amin. Hindi po ang mayors, kundi ang PAGCOR ang may regulatory powers sa mga POGO. Ang PAGCOR po ang may visitation powers na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga POGO. Kung naidulog po sa akin na may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search warrant para pasugin ito. And I condemn and hindi papayagan ng kahit hindi ko po papayagan ng kahit anong krimen, whether sa kapwa kapampangan ko, Pilipino o ibang lahi. Hindi ko po ito tolerate sa aming teritoryo or any forms of human rights violation. I will reiterate, I will stand my position. I'm not protecting POGO or anyone. We granted permit based on documents as legitimate businesses. POGO per se is a legitimate business. It is recognized by law. Lucky South was regulated by PAGCOR. Nakakalungkot po at nakakagigil na dapat sanang lehitimong negosyo ay nagamit sa di karapat-dapat na mga gawain. Asahan niyo po na 10 ng aking mga kasama sa munisipyo na kaisa kami na doon lamang kami sa kung ano ang totoo at ano ang tama. Wala po kaming tinatago at itatago. Salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin, Mr. Chair. Salamat po. Manay, we'd like to recognize the presence of our Vice Governor. Opo. Nay, summary lang po. Dito po sa, base po sa mga pagtatanong kanina, ito pong pogo na to, wala naman resolution of no objection galing sa munisipyo. Ang meron pong resolution of no objection doon sa pag-establish ng business process outsourcing services.
Hindi naman BPO po, Nay. Hindi naman po letter of no objection sa pagtatayo ng Pogo. No? Pangalawa, yung pong mga building nila doon, Nay, wala man pong mga karamihan po sa mga in-apply nilang tatlong mga building permit, wala pong mga occupancy permit ang karamihan. No? Walang occupancy permit. Tapos, Nay, hindi man po, wala man pong application na clearance sa EMB, sa DNR, ang may-ari ng Pogo at saka may-ari ng building. Sina Mr. Romero po ang sila Corine. Sabi niya, kami nga, one genset lang, generator lang. Nire-require kami ng EMB. Ito napakalaki. Hindi man lang nag-apply ng Nay. Tapos ang binabayad po sa munisipyo, Nay, 10,000 pesos a year. Tapos po, Nay, sa atin, ang binayad pong amilyar, 4,000 every year. Nay, 4,000. Sa batas po, sinasabi ko naman, binasa ko po kanina, merong obligasyon ang landowner kapag merong pinapagawang improvements na ideklara yon. No, at magdeklara at mag-submit ng deklarasyon. Nay, 10,000. Opo, Nay, 10,000. 4,000 a year, Nay. 4,000, Nay. Opo, Nay. 10 hectares. Na-reclassify po yun, Nay, way back 1988, Nay. Hindi pa po kayo governor, Nay. 1998 pa po. Hindi po kayo ang governor doon. Nay, silapit po ang governor noon, Nay. Tapos, Nay, nagtataka nga po kami, nagtatanong kami, base po sa regulasyon ng PAGCOR, nangangailangan ng letter of objection, di ba? Tapos, alam ko, binabanggit pa doon, kailangan merong mga compliance sa mga national laws. Wala, ang dami pong hindi compliant, walang compliance sa mga batas, pero inisyuhan ng franchise ng PAGCOR. Kaya nagtatanong po kami, ano yung line of business ng Lucky South? Nay, Lucky South nung una po outsourcing. Tapos nung pangalawang application nila, Nay, Pogo na. Tapos ang empleyado po nila nakalista 2, 4, 7. Libo-libo yung nagtatrabaho doon. Diyos ko po naman. Board Member June, actually, ako nagpatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang na-news ang Porac, Pampanga, na sa totoo lang, wala kaming kalamalam dun sa nangyayari na to, dito sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business, meron ba talaga siyang investor, dapat inalam sa amin. Pero di ba Mayor Jing, wala ka naman sinasabi na may Pogo doon, wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon, at saka wala naman kayong ni-report na merong mga pinagagawang 40 building doon. Bigla na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na meron palang mga illegal doon sa loob na yon. So Mayor Jing, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob, paano i-justify ng licensing officer na 10,000 lang ang kanyang business permit? Tiningnan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala. Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MPDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license nung mga business license? Kayo nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sayo? Nung time na po yon, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi, wala ba yung licensing officer mo, Jing? Meron.
Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Vice Gov, opo. Wala pa, hindi po ako yung licensing officer. Kasi nakreate pa lang po, bago pa lang po nakreate yung BPLO ng Fora. So wala pala talagang item yung licensing officer. Yes po. So ikaw, nag-take over ka kailan? 2017 po, under Treasurer's Office po, clerical. Oo nga, pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa PORAC, di ba? Under the Treasurer's Office po, for assessment lang po and clerical. Pero whatever, lahat ng licensing officer under ng treasurer, kayong magko-coordinate dalawa. Sasabihin sa iyo ng planning officer mo, sasabihin ng treasurer mo, ito yung bigay mo na alaga dun sa business license. Conforme dun sa kanyang korporasyon, ano yung tatayo niyang negosyo, di ba? Hindi mo ba in-assess? Bakit ka pumayag na 10,000 pesos lang a year ang ibinigay mong permit sa kanila na ganun lang yung ibayad sa inyo sa PORAC? Saan mo binasi yun? Naka-attach po siyang BIR, from BIR na zero income. Tapos, inaano niya po, Your Honor, yung kanyang, dalawa po kasi lagi dinadala niya pong business, which is the Whirlwind and Hindi Lucky pwede South yun po. kasi newly corporation lang siya, so no, wala pa siyang tax. Kabago-bago na lang create yung korporasyon na yun. So, depende kung anong ilalagay ng negosyo doon mo ibabase yung business license mo. Hindi yung nakatouch sa BIR. No income pa siya kasi bago pa lang eh. Bago pa lang. Sana tiningnan mo anong negosyo mo, BPO? Anong negosyo mo, Pogo? Kahit na umpisa pa lang, dapat ibase mo na doon yung ibibigay mong business permit sa kanya. Ilang taon mong nilagay yung 10,000 a month, a year, dito sa Santa Cruz Porac na to na negosyo. Ilang years na yung 10,000 a year na business permit? Since 2019, ganun na po. Wala po. 19, hindi mo na binabago, taon-taon hindi mo na binabago. Regulatory fees lang po yung nilalagay namin. So, hindi mo na in-inspection kung ano na yung development, kung ano nangyari sa negosyo nila, kung ano yung binabayad niya sa BIR, hindi mo na tiningnan yon. Basta, nakapatente na lang sa 10,000 a year. Yun lang. Yes po, kung ano po yung linagay niya po sa kanyang application, Your Honor. Mali kayo doon. Mali kayo doon. Dapat tinitingnan mo yung... So, karangaliwang magnegosyo kayo basta binilide, panwalan nyo niya. Di ba? Ano ba yung... Sanay ka ba na maging licensing officer? Sanay ka ba? Anong educational attainment mo? Actually po, hindi po ako naka-detail as a licensing officer, Your Honor. Pero ginagawa mo. Ikaw yung gumagawa ng mga business permit. Binigay po assignment sa akin from treasurer, tapos po, yun po hanggang Kahit ibigay na yung treasurer sa'yo, responsibilidad mo pa rin yung assessment. Hindi yung treasurer ang biniblame mo. Lahat ng licensing officer, under siya na treasurer. So, ibig ko lang sabihin, bakit nakapatent ito? Hindi na ba nagbago itong negosyo na to? Hindi na ba sila nag-improve? Wala na ba silang kinita? Kasi it depends sa negosyo kung kumikita, kung malaki. Pataas ng pataas ang business permit mo. Anyway, ganun na nangyari. Up to December 2023, 2024, 10,000 a year ang kanilang business license na nirelease mo. Meron kang nirelease na business license ngayong 2024 o hindi ka nag-release ng business permit? sa mayor's office po yung releasing ng business permit. Hindi, sa treasurer kayo, magkasama kayo ng treasurer sa license ng business permit. Hindi si mayor, ikaw ang pumipirma. Pirmahan mo, rinikomenda mo kay mayor, si mayor ang magpipirma, final. Pinirman mo, Jing, 2023, 2024, ang business license, pinirman mo. Opo, 2023 pero 2024 Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau pa lang, Jing. Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang inala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer,
Magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Lalo na confidential ito sa hinala ninyo. Dapat ganon, Jing. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason nun, Jing. Dapat tinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka, labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema dun sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusob nyo, ni-raid nyo. That's why we conduct a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Sa kanila ba lahat yan? Naglilis lang sila eh. Investor lang sila eh. Bakit mo pinabayaan hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruan. Tayo nagkakaproblema. Never kayong matakot sa mga investor. Never kayong katakutan sila. Bakit? Sumanta lang sila dito eh. Tapos tayo matatakot? Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher up. Hindi na nagtagal yan. Opo. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Jing, huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo malit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of yung mga permit niya sa fire, yun lang. Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nakapag-conduct ba ng inspection ng Bureau of Fire? Bakit nalaman na ito yung problema? Pero pakitawag sa susunod yung Bureau of Fire Protection, yung representative. Bakit yung Bureau of Fire mo nakapasok sa loob? Ay, baka hindi mo nga nakapasok din eh. Hindi rin nakapasok na. Bakit kasi dinadailan mo ngayon sa press con mo? Kasi yung fire protection ang problema, kaya hindi mo sila binigyan ng business license. Di nagsisinungaling din siya rin hindi siya nakapasok. Actually, nasa negative list po nila, kaya yun po yung naging basis namin for, kasama po sa requirements po kasi yun. Isa lang yun sa requirements, maliit lang yun. Kailangan lang na ng fire extinguisher yun, no? Wala nga occupancy permit. Kaya ngayon, pwede nga yun eh. So anyway, napansin ko lang, ba't walang pirma yung applicant sa business permit? Ganito ba? Computer generated ba to? Talagang hindi pinipirmahan? Walang pirma, oh. Computer generated po. Yung bang application niya may pirma? Meron po. Bigyan nyo kami ng kopya yung ano niya. Yung may pirma na application. We will submit, Mr. Chair, the copies of the application. Oo, kasi very misleading to. Di namin alam kung kailan ito eh. Yes, we will do that. Di ba? Yung assessor, nasaan? Assessor. Magkano ang milyar na binabayaran nitong 10 hektarya nitong yung may-ari ng na yan? Ng lupain na yan? Based on records po, more or less 4,000. 4,000. 4,000 a year! Bali na 4,000. 4,000 a year! 4,009. 4,000 nga. Mas malapa po babayad rin ang kakatamong ortelanong
manasik keng metong hektaryang Saan gabon. mo nakuha yung figure na yan sa kalaking hektarya na yan, tapos merong mga binegosyo. Kahit na mataas yung bakod, masisilip mo yung mga development, di ba? 4,000 siya. Noong una pa, hindi pa ako governor, meron ng golf course yan. Meron ng hotel. Since pa noon, hindi ka nagbago, 4,000 pa rin ang milyar na binabayad sa'yo, hindi ka nagreklamo, hindi ka nangangal, hindi kayo nag-tax mapping doon, hindi kayo nag-imbestiga. Vice Gov, bali, kaka-assume ko lang po this May 2 lang. Sino yung dating assessor? Retired na po. Ilang taon niyang tinatanggap yung 4,000 a year na amilyar nitong malaking hektarya na to? Since 1998 na. Wala nang pagbabago. Ikaw, provincial assessor, nakapatente rin ba yan? Nakapatente rin ba yung amilyar na yan? Opo, Nay, 20 parehas po. years, 12 years, ganun na rin? 4,000, wala nang pagbabago? Parehas po yung record po natin sa province at sa assessor. Hindi ka nagreklamo, ba't hindi mo tiningnan? Nasisilip mo naman yung development para ng BDC yun. Opo, Nay, kaya dahil nga po sa developing yung PORAC at siguro nakita ito ng governor din natin at si Mayor Jing, kaya nag-conduct po tayo ng tax mapping para may deklara po natin itong mga undeclared real properties. including Naka-convert po, ba yan? sorry po, Nay. Naka-convert ba o agricultural pa rin? Sa ngayon po, Nay, kaya 4,110 ang amilyar niya dahil naka-agricultural at residential po siya. Jing, ba't mo naman pinabayaan yun? Nay, the problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Jing, This sorry prevents me, huwag kang 2020 wag mo sasabihin yan. Hindi reason yan. Huwag mo sinasabing wala ka pang kadastrial ang porak. Hindi yon, hindi reason yon. As long as ang Ayala, ang laki ng binabayaran sa'yo, amilyar, business permit, ang laki-laki ng Ayala, pero wala ka pang kadastrial, no, ang sinasabi mo, wala pa yung ng plano ng porak mo, di ba? Pero nagawa mo yon. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng idaylan yon na wala pang cadastro yung PORAC. Hindi Nandyan na yan Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na amilyar. Isang taon. Hindi dahilan yun. Ayun, nagpusigil ka nga. Nagtrabaho ka ng 2019. Pero nagbago ba? Hindi. 4,000 pa rin ang amilyar mo. Actually, tinatapos nga ho namin yung tax mapping namin. 2019 talaga pong pinus ko na masimulan. 2020 dahil sa pandemic na stop. After the pandemic, inumpisaw naman namin. Huwag mo ngantayin yung tax mapping ng province. Bakit? Nakita mo, lumolobo yung mga building, 6 na po na matataas na building. Kailangan mo pang matapos yung tax mapping bago nyo itaas yung amilyar? Hindi. Ibig mo sabihin, common sense na lang, Mayor. Lumolobo to. Parang isa ng city ang lawog. Pagkatapos, antayin mo pa yung tax mapping ng probinsya para itaas mo yung amilyar nila? Hindi. Kailangan automatic, magdesisyon ka na. Oy, magbayad ka ng 1,000 amilyar mo. Kasi sobra na yung development mo dito. Hindi mo na kailangan i-tax mapping. Mayor, ang tax mapping, yung mga palayan na dating residential, yung mga establishmento na dating agricultural, naging commercial. Pero ito, 1,000 square meter. At nakikita mo, lumolobo. Pagkatapos, papayag kayo no 4,000 lang, ay year ang amilyar nyo, pinirwisyo na tayo. Pinirwisyo na tayo. Tapos anong napala? 10,000 ang license niya, business license. Tapos 4,000 yung kanyang amilyar. Anong napala natin? Lumadlad ang PORAC Pampanga. Diyan sa illegal na pogo na yan. Anong napala nyo? Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na milyar? Yun lang ang pakinabang ng PORAC? Ngayon, binibida tayo? Nakaladlad tayo? Ang nagbabayad po ang Wellwind, Nay, based on the record na binasa ko kanina. For the record, yung binayad ng Wilwin, hindi real property tax yun. Hindi amilyar yun. Ang binayad niya, yung building permit fees, at other fees and correction dun sa hindi amilyar. No, 10 million yan. Kasi sa mga building permit, mahal yan No? Kaya lang, sabi ko nga po, medyo may lapses ng konti kasi under the law, municipal engineer, inuulit ko lang,
No? Lahat ng mga improvements, lalo na yung mga i-report kasi walang nagsasabit na report sa Kapitolyo, no? Walang nagsasabit na Kapitolyo. Kaya yun ang mga naging problema natin, hindi lang sa taxes. At saka Nay, isa siguro dapat itanong din natin sa PAGCOR, bakit inahayaan nila na-issue ng permit, walang occupancy, ini-issue ang PORA, no? Walang clearance na nagmula sa EMD, mga environmental compliance and environmental impact assessment yan. Hindi lang, June. Iba yung no objection nila dapat, hindi pogo ang nakalagay doon sa loob. Kaya po, BPO yung kanilang no yung po objection. nakalagay na letter of no objection na resolution, hindi naman sa POGO. Bakit yun ang kakalang Bakit in-approve ng PAGCOR? Wala kayong, dapat no objection kayo sa pogo. Bakit walang nakalitaw na pogo pero yung ino-operate pogo? BPO yung nakalagay sa inyong no objection. Kaya nga Nay, dapat may tanong natin sa PAGCOR yun kasi sila nag-issue ng prangkisa at permit. Hindi ba No. nag-apply ng pogo yung mga investor nyo, Jing? 2019 at 2020 po, BPO sila. Pero anong ilalaro nila? 2021, BPO na, pero pogo na, pero BPO ang iniling sa inyong in-apply. nung una ko BPO eh. Bali, nung nabigyan sila ng permit ng PAGCOR, doon nag-issue na kami ng Pero permit kailangan ng POGO. merong kayong no-objection kung binago man. BPO to pogo. Dapat meron kayong no-objection doon. Pero bakit napabayahan? Actually, sila na po ang nag-evaluate kung pumasa po sa kanila sa PAGCOR, Nay. Mayor, meron ka bang sulat sa PAGCOR na nagre-reklamo ka na Itong 2022 natin This 2022, wala po kaming na-issue any So application nakalampas yung pogo, Wala po silang request. walang coordination sa Sangguniang Bayan na kailangan Opo. kung siya dinisregard kayo, hindi kayo Naka-take note na po sa amin po. kayong Nay. investor sila, 'di ba?